last chance mo, Ambassador Lacanilaw. Are giving you the chance to say the truth. Opo. Hindi Nagsasabi mo po alam. ako ng totoo. Hindi, opo. Hindi mo alam na hindi siya dinala. Opo. Ikaw Nasaan ka nag-oversee sa doon. airport? Saan ka doon sa airport? Nandun ka sa picture? Dun ho sa tube. Oh. Tapos, sa tube lounge. ka pa? Sa tube. Sumalubong Wala ka sa doon sa tube. aeroplano, sa tube. Mhm. Hanggang dinala siya sa Billabor, kasama ka. Sa 250? Oh, Sa 250, umalis ho ako eh. saan ka pumunta? Dun ho sa likod. Kasi meron hong waiting area dun Sa sa likod likod. lang. Sa likod pero lang, hindi ka pero- umalis. So, hindi na ho ako nag-intervene after nun eh. Hindi mo alam na hindi siya dinala. Hindi po. Madam Chair, I think this resource person is lying. Madam Chair, I just would like to advise Ambassador Lacanilaw that, alam mo, kami dito, hindi kami nagsasite in contempt porque ayaw namin yung sagot mo. Hindi po namin ugali yan dito. Kaya huwag kang maglala, hindi kita cite in contempt. Hindi ako magmumosyon. Hindi ako magmumosyon na cite in contempt ka. Fair kami dito lumaban. Fair ang labanan dito. At hindi po kami mag-abuso sa aming power. Huwag kang maglala. Gusto ko lang. Kaya pinaulit-ulit ko. Kasi gusto ko lang talaga na magsabi ka ng totoo. Pero kung yun ang totoo as far as you are concerned, then okay lang sa akin yun. In line with the Statute of Rome, which requires that the custodial state, namely the Philippines, must first bring the arrested person to a local court to determine two things: whether or not the person is really the one named in the warrant; second, whether or not the person has been informed of the charges against him or her. This was not done. Therefore, there was, in my view, a violation in the act of surrender. However, Madam Chair, this is in the forum of the Philippines, but in the forum of the ICC, different rules apply. The rule in international law, Madam Chair, is that Secure a court order before flying the president out of the country. Nung last hearing, may sinasabi si Secretary Remulla na yung nangyari surrender, hindi extradition. At hindi katulad ng extradition, sa surrender, hindi kinakailangan mag-issue ng warrant of arrest para damputin ang dating Pangulo. Tama po ba yun? Kasi yun ang sinabi nyo dati eh. Nung Mga extradition kasi, hindi ho natin pwedeng gamitin dito sapagkat hindi tayo pwede mag-file ng extradition dahil nasa atin po yung tao. Ang extradition po na sinasabi ng batas ay yung court o yung arresting state, yung state pala na may warrant, ang mag-file ng extradition sa Pilipinas. Kaya surrender lang po talaga ang option natin. Wala ho tayo ibang option. kabisado ko po yan. Panahon pa ng tatay ko, yung extradition law natin. Ako yata nag-type nung bata. Ang tanong dito, under surrender, there's no need for a Philippine court to issue a warrant. Ang sabi po ninyo. That's the stand of the government. Is that Opo, correct? yun po yung aming stand. Does this not contravene the Bill of Rights that we've already agreed upon as being sacred and above all else, particularly the right of deprivation of liberty without due process, Yung due process the po right kasi, of liberty of abode? kasi ang due process po dito, yung sa issuing body, yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Ang alam po natin, 7 taon pong inimbestigahan itong kasong to, nagbigay po ng notice to sa mga kinauukulan na maaari nilang kasuhan. At pinayagan sila sumagot. Alam ko po yan na binigyan sila ng notice, may mga tanong na binigay sa kanila, pinayagan po sila sumagot. Kung ayaw po nila sumagot, 7 taon ito sa ibang bansa, hindi 7 taon dito sa Pilipinas. Opo, habang tayo po isaklaw ng ICC, Hindi pa rin saklaw yan sa ating batas. Kasi ayon sa ating batas, habang tayo po ay isaklaw ng ICC, binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair. Yes, Can I interject? Senator De La Rosa, please. May I know from the good secretary, saan kayo nagkakuha ng information na yan? Na yung mga Ganun po kasi ang binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga
akusado. Saan po kayo nakakuha ng informasyon na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Yun po yung alam ko. I'm asking about yung sinabi mo kanina. Natural po yan, nakalakaran, kasi kahit anong korte po, ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga papatang sa kanya. I was Senator Bato, nakalista ka. Binigyan ka ba ng pagkakataon noong nakaraang 7 taon na sumagot sa anumang aligasyon? meron nag-communicate sa opisina ko na gusto akong kausapin. So that's it. Hanggang doon lang. Siguro hindi Kinausap niyo ba ho? Kasi kung kinausap niyo, marahil ay sinabi na sa inyo yung nais na sabihin. Bakit ko kausapin? Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, from DOJ. Ilang bisis mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na recognize. Ako pa, i-recognize ko na ako mismo ang kinakasuhan. Meron Yun na, kasi- gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi nyo na-recognize. Bakit ako pa mag-recognize? Meron po kasing residual powers ang ICC eh. Yung po Sabi yung... ninyo, 1 taon lang yung residual power. Oo, So, pero bakit 2019 to 2020, yung buong ano ho, bilang yung nyo? buong panahon na dumaan mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa citizen. Ngunit tapos doon, nawala na ho yung itong, hindi na ho natin maaring kilalanin sapagkat umatras po tayo sa pamagitan sa ICC nung inatras po ni President Duterte noong 2017 na naging effective lamang noong 2018. Madam Chair, if I may. Yes, Senator Bato. Siguro, Secretary Remulla, you are aware about yung dalawang dissenting opinion na sinabi ng dalawang membro ng pre-trial chamber ng ICC na nagsasabi na yung jurisdiction, about temporal jurisdiction, ang magti-trigger lamang ng investigation is yung paghihingi ng pag-request ng permission ng prosecutor to the ICC. At ito'y ginawa nila 2 years after nag-effect yung ating withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan 2 years. Kaya nga dalawang dissenting opinion yun eh. So sana, kung tayo, if you want to interpret yung itong mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it in favor of our people. Tao natin ito eh. Pilipino ito. Bakit natin papaboran yung mga foreigner, ng mga banyaga na yan? Sinabi sila na nga nagsabi. It was the request for to conduct investigation was triggered 2 years after nag-effect yung ating withdrawal. Inaway ko siya. But then again, Madam Chair, I will leave it at that. Please Tawa continue. siya. Yes, Senator Cayetano, please. Ano? Just a manifestation on that point, and of course, our friend, the DOJ Secretary, can rebut or give a retort. Magandang hapon po sa inyong lahat. Justice Ascuna, thank you very much po for giving us time and being here.